Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako yung alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolman Justin Mamolo ng PNP Drug Enforcement Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Walang kawala sa kamay ng batas ang 4 na individual sa drug bypass operation ng mga otoridad sa Iloilo City. 3.6 milyong pesos na halaga ng iligal na droga kumpiskado. Nakibalita dyan si Patrolwoman Maria Sara Bernales. 4 na hinihinalang sangkot sa iligal na droga ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon sa Iloilo noong Sabado, 14 ng Pebrero. Sa bypass operation sa barangay Likwan, Dingle, nadakip sina alias Edward at high-value individual, si alias Cor, isang barangay kagawad at alias J na itinuturing street-level individual. Na-recover sa kanila ang tinatayang 310 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 2.1 milyon. Sa hiwalay na operasyon sa barangay Bundulan, San Dionisio, inaresto rin si alias Red, isang incumbent punong barangay at itinuturing ding HPI. Nasamsam mula sa kanya ang humigit kumulang 222 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 1.5 milyon. Kaya umabot sa mahigit 3.6 milyon ang kabuang halaga ng nakumpiskang droga. Naharap na ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Walang takas sa batas ang isang wanted person na may kasong 26 counts of rape sa Bicol Region matapos ang manhunt operation ng mga otoridad sa Cavite. Muling nakibalita dyan si Patrolwoman Maria Sara Bernales. Sa naig Cavite ang isang 48 anyos na lalaki na wanted sa 26 counts ng qualified rape sa Bicol Region matapos ang ilang buwang manhunt operation. Ayon sa ulat ng hepe ng Philippine National Police na si Police General Jose Melencio Nartates Jr., nadakip ang suspect sa kanyang pinagtataguan sa barangay Sabang ng mga tauhan ng Huban Municipal Police Station at Sorsogon Provincial Highway Patrol Team. Inaresto ang akusado batay sa non-bailable warrant of arrest na inilabas ng Sorsogon City Regional Trial Court Branch 51 noong Enero 11. Ayon kay Police General Nartates, patuloy ang PNP sa pagtugis sa mga lumalabag sa batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at makamit ang hustisya. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Patrolwoman Bernales, umabot sa 8.8 milyong halaga ng iligal na droga sa anti-illegal drug operation ng Philippine National Police sa Bohol. 2 drug suspect arestado. Magbabalita dyan si Patrolman Adrian Dayal. 2 inihinalang tulak ng illegal na droga ang naaresto ng PNP sa isinagawang bypass operation sa Purok 6, Barangay Libaong, Panglao, Bohol.
Ayon sa ulat, nagsagawa ng anti-illegal drug operation ng mga tauhan ng Panglao Municipal Police Station at ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Bohol Police Provincial Office. Sa operasyon, nasamsam ang humigit kumulang 1,296.4 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng mahigit 8 milyong piso. Na-recover din ang buy-bust money, isang 9mm pistol na may magazine at mga bala. Agad na naaresto ang dalawang sospek at kasalukuyang nasa kustodiya ng Panglao Municipal Police Station para sa tamang disposisyon at pagkasampa ng kaukulang kaso. Binigyan diin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na walang puwang ang iligal na droga sa komunidad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Arestado ang 16 na individual sa anti-illegal drug operations sa bayan ng Plaridel at San Miguel sa Bulacan ng mga tauhan ng Bulacan Police Provincial Office. Patrolman Don Brosas sa report. 6 na individual ang naaresto sa magkakahiwalay na anti-illegal drug operations na isinagawa ng Bulacan Police Provincial Office sa mga bayan ng Plaridel at San Miguel ngayong 16 ng Pebrero. Sa buy-bust operation, nakumpiska ang ilang sachet ng inihinalang shabu na may kabuuang halagang mahigit 88,000 pesos, kabilang ang mga drug paraphernalia at marked money. Kabilang sa mga naaresto mga inihinalang tulak at gumagamit ng ilegal na droga matapos madiskubre ang isang bahay na umano'y ginagawang drug den. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang mga sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Colonel Angel Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, magpapatuloy ang pinaigting na operasyon laban sa ilegal na droga upang panatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Police Community Affairs and Development Group pinalakas ang youth engagement sa pamamagitan ng information drive and awareness campaign sa Philippine College of Criminology, Santa Cruz, Manila. Ang magandang balita ay mula kay Patrolwoman Geradel Loterte. Nagsagawa ang Community Assistance and Development Division ng Police Community Affairs and Development Group ng Information Drive and Awareness Campaign sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Vina Guzman, Director, katuwang si Police Colonel Luis E. Gising, Chief CAD. Nito lamang Pebrero 23 taong kasalukuyan sa Philippine College of Criminology, Santa Cruz, Manila. Alinsunod sa mandato ng PCG na palakasin ang ugnayan ng PNP at Akademya at higit pang paigtingin ang kampanya sa impormasyon at edukasyon hinggil sa mga umiiral na batas at programang pangkapayapaan at pangkaayusan. Sa isinagawang programa, nagbigay ng komprehensibong talakayan ang CAD personnel sa mahigit 500 mag-aaral ng nasabing kolehiyo patungkol sa Safe Spaces Act, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, roles of the students in anti-terrorism, bullying at responsabling paggamit ng social media upang maiwasan ang pagkalat ng fake news. Binigyang diin din ang mahalagang probisyon ng bawat batas sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Kaugnay nito, namahagi rin ng 300 information, education, and communication materials upang higit na mapalalim ang kaalaman at kamalayan ng mga mag-aaral sa mga nabanggit na paksa. Sa mensaheng ipinaabot ni Police Colonel Luis E. Gisik, binigyang diin ang mahalagang papel ng kabataan bilang katuwang ng pamahalaan sa pagsulong ng rule of law, disiplina at responsableng pagkamamamayan. Actually, seeing you sitting there, I remember that once in a lifetime, I've been a student like you. Sabi nga, 1,000 journey begins with a single step. So I encourage you na hindi dapat kayo mawala, ma-focus. You studied yung major subject nyo dahil doon kayo papunta.
We would like to commend po PNP PCADG for conducting this seminar sa aming school, which tackles about RA 11313, which is the Bawal Bastos Law, and anti-bullying, terrorism, and so on, na tinakil nila, which is a constant battle sa ating bansa, especially illegal drugs and terrorism. And yun lang po, thank you for taking the time for conducting this seminar at our school. Ang patuloy na pagsasagawa ng ganito aktibidad ay patunay ng pinaigting na advokasya ng PNP sa pagtataguyod ng isang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman na komunidad sa pamamagitan ng aktibong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Mula dito sa Philippine College of Criminology, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jara de Luterte, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Duterte. Hindi nakapalagpa ang isang 49 anyos na lalaki sa bypass operation ng pinagsanib puwersa ng San Joaquin Municipal Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency. Patrolwoman Glidel Astrologo, magbabalita. Arestado ang isang lalaki matapos mahuli sa sinagawang anti-illegal drug buy-bust operation ng pinagsanib na puwersa ng San Joaquin Municipal Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency bandang alas 6:45 ng gabi sa barangay Siwaragan, San Joaquin, Iloilo. Ito lamang ika-21 ng Pebrero taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Isagani B. Tabares, hepe ng San Joaquin MPS, ang arestado na si alias Dodoy, 49 anyos. Nahuli ang suspect matapos umanong magbenta ng illegal na droga sa isang pusher buyer. Nakumpiska ng mga otoridad ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 120 gramo at tinatay nagkakahalaga ng 816,000 pesos. Agad na dinala ang suspect sa himpilan ng pulisya ng San Joaquin at kasalukuyang nakakulong habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, patuloy ang panawagan ng kapulisan sa publiko na makiisa at makipagtulungan sa kampanya laban sa illegal na droga. Pinapakita ng matagumpay na operasyon ito ang matinding determinasyon ng mga otoridad na sugpuin ang pagkalat ng illegal na droga at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Glidel Astrologo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Astrologo. Police Stakeholder Partnership mas pinatibay sa pagbisita ng PSM-BFI sa Eastern Police District. Tinutukan yan ni Patrolwoman Melin Lukyas. Mainit ang naging pagsalubong ng mga kapulisan ng Eastern Police District kay retired Police Lieutenant General Michael John F. Dubria, President at CEO ng PSM-BFI. Mahalaga sa Eastern Police District at sa buong Philippine National Police ang patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng pulisya at ng mga partner stakeholders sa pagbibigay serbisyo sa ating bayan. Sa naging pagbisita ng President at CEO ng PSM-BFI na si retired Police Lieutenant General Michael John F. Dubria ay buong puso siyang sinalubong ng mga opisyalis ng EPD sa pangunguna ni Police Brigadier General Adan T. Lagradante, District Director ng EPD. Kasabay ng kanyang naging pagbisita ay ang ceremonial turnover ng mga ICT equipment mula sa PSM-BFI bilang donasyon para sa mga kapulisan ng EPD. Ang mga binigay na ICT equipment ay makakatulong para sa mga administratibo at operasyonal na gawain ng mga tauhan ng EPD sa iba't ibang opisina nito. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni retired Police Lieutenant General Michael John F. Dubria ang dedikasyon ng PSM-BFI na suportahan ang kapakanan ng bawat pulis hindi lamang sa aspeto ng insurance, kundi pati na rin sa modernisasyon ng kanilang mga kagamitan. Ang kapulisan ay hindi na po miyembro ng GSIS since 1997. Kaya ang PSM-BFI po ay naitatag and member na po ang kapulisan, not only the Philippine National Police but also other public safety practitioners under the government agencies. Actually, itong activity na ito is part of our corporate social responsibility activity.
para po ito sa mga members ng PSMBFI, wherein the Philippine National Police is composing or comprising about 95% of the whole membership of the PSMBFI. So, depende po ito sa mga pangangailangan ng mga ating mga kasamahan. Depende po, kagaya nito ngayon sa Eastern Police District, they requested for computer units. So, para po ito sa part ng moral and welfare development ng ating mga kapulisan. Bilang tugon, nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat si Police Brigadier General Aden T. Lagradante. Ayon sa District Director, ang mga bagong kagamitang ito ay malaking tulong upang mas mapabilis ang pagproseso ng mga dokumento at mas lalong mapagtibay ang seguridad sa nasasakupan ng Eastern Police District. Ang hakbang na ito ay patunay lamang na sa pamamagitan ng matatag na ugnayan ng PNP at ng mga pribadong sektor tulad ng PSMBFI, mas nagiging katuwang ang bawat isa sa pagkamit ng isang maayos, tahimik at modernong komunidad. Ang pagbisitang ito ay hindi lamang simbolo ng pagbibigay ng material na kagamitan, kundi isang patunay ng matatag na pagkakaisa at malasakit sa bawat kasapi ng kapulisan. Sa tulong ng PSMBFI, patuloy na magiging moderno at mas epektibo ang serbisyo ng Eastern Police District para sa bawat mamamayan. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Melin Biloquias, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Luquias. Sa kulungan ng bagsak ngayon ang isang high-value individual sa Joint Buy-Bust Operation ng Police Regional Office 10. Mahigit 500,000 halaga ng iligal na droga na kumpiska. Police Corporal Joel Subsuban sa report. Arestado ang isang rank 3 personality sa PNP-PDEA Regional Target List at priority high-value individual sa isinagawang Joint Buy-Bust Operation ng Police Regional Office din sa Upol, Misamis Oriental nitong Pebrero 21, 2026 dakong alas 11:49 ng gabi. Kinilala ang suspect na si alias Tata, 49 anyos, may asawa at residente sa Barangay Patag, Upol, Misamis Oriental. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Misamis Oriental Police Provincial Office at PNP Drug Enforcement Group sa Zone 4, Barangay Tabuk, Upol, Misamis Oriental na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Nakumpiska sa operasyon ang humigit kumulang 80 gramos ng hininalang shabu na may standard drug price na 544,000 pesos, kabilang ang buy-bust items, isang cellphone at marked money. Batay sa investigasyon, ang suspect ay naaresto na rin noong 2022 sa paglabag rin sa RA 9165 at patuloy umanong sangkot sa bintahan ng iligal na droga sa lugar. Napag-alaman ding naaresto na rin noon ang kanyang bayaw na umano'y kasabwat. Inihanda na ang mga kasong paglabag sa Section 5 at Section 11, Article 2 ng RA 9165 laban sa suspect. Isinailalim na rin sa laboratory examination ang mga nakumpiskang ebidensya sa Regional Forensic Unit 10 habang ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Upol Municipal Police Station. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Subsuban. 49 anyos na lalaki arestado matapos mahulihan ng 2.5 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa operasyon sa Bataan, PNP. Muling magbabalita dyan si Patrolwoman Maria Sara Bernales. Nagtagumpay ang Bataan Police Provincial Office sa isang operasyon laban sa smuggling sa Barangay Townsite, Limay. Pinangunahan ng Limay Municipal Police Station ang buy-bust operation laban sa iligal na pagbebenta at pagmamayari ng smuggled cigarettes na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang 49 na lalaki. Nasamsam sa operasyon ang mga master cases at rims ng assorted smuggled cigarettes na tinatayang nagkakahalaga ng 2.5 million. Ang operasyon ay isinagawa kasunod ng koordinasyon sa ahensya ng Bureau of Customs.
Ang suspect ay nahaharap sa paglabag sa Section 1401 at Section 113 ng RA 10863 o ang Custom Modernization and Tariff Act. Ayon kay Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan PNP, patuloy nilang pinaiigting ang kampanya laban sa mga iligal na aktibidad sa lalawigan, alinsunod sa focused agenda ng Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa suporta ng Police Regional Office 3. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Nagbabalita para sa Police News Express. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Agad pinusasa ng isang high-value individual drug suspect matapos mahuli sa bypass operation ng Antique PNP at Philippine Drug Enforcement Agency. Mahigit 2 milyong piso na halaga ng iligal na droga nasabat. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolman Adrian Dayaw. Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang high-value individual sa isinagawang bypass operation. Kinilala ang suspect ni si alias Muki, 38 anyos, residente ng barangay Punta Dalipe, na tinaguri ang high-value individual. Pinangunahan ng San Jose Municipal Police Station, Antique Provincial Police Office at Philippine Drug Enforcement Agency ang operasyon na nagresulta rin sa pagkakarecover ng inupahang sasakyan ng suspect. Ayon sa pulisya, nagtagal ang surveillance ng 5 hanggang 6 na buwan at ang supply ng shabu ay mula sa Iloilo. Nagbabala rin ang mga otoridad sa iba pang drug pushers na itigil ang kanilang iligal na gawain. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang iyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang iyong tagapag-ugnay, Patrolman Justin Mamolo ng PNP Drug Enforcement Group. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.